Umagang pong ito ay ating pong papatuloy natin po ang ating sinimulan na conquering negative emotion at po ay ang title po natin ngayon, ang ating po tatalakayin ay overcoming envy. Maaari po ang isang tao ay maging isang tapat na maglilingkod sa iglesia at tunay na lumakad na ayon sa turo ng ating Panginoon. Pero mayroong paminsan na inggit o envy na naitatago sa buhay. Ang envy po ay pangkaraniwan o palagi ang nakikita sa buhay ng bawat isang tao. At ito po ay isang malaking problema. Yet, alam natin ang problema ko, pero ito po yung hindi minsan na nabibigyan ng tuon ng pansin o ito yung kasalanan na hindi po natin naiko-confess sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Ang sabi po doon sa James chapter 3 verse 14 to 16. Okay, wala po tayong LCD ngayon. So magbubuklat po kayo ng Biblia nyo. James chapter 3 verse 14 16. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Okay, mula po sa 14. Ang sabi po dito, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo itong pagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ng katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa diablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Ang sabi po ni Socrates, ang envy daw po ay ito po daw isang anak o anak ng kapalaluan. Ito daw po yung may akda ng mga pagpatay at paghihiganti. Ito daw po yung nagdadala ng lihim na paghimaksik sa puso ng isang tao. Ito daw ay isang maruming putik sa ating kaluluwa. Ito daw isang makamandag at lason sa ating buhay na unti-unting kinukonsumo o pinapatay o nangangat ang ating laman at ito yung nagpapatuyo sa ating buto. Ang sabi po doon sa Proverbs chapter 14 verse 13, a sound heart is life to the body, but envy is rottenness to the bone. Ang envy po ay pagkaingit, ito po yung isang emosyon na mahirap pong aminin ng tao. But sa ating pong buhay ay mayroon, minsan yung bawat isa sa atin. At ito po isang makapangyarihan na kung hindi po natin makokontrol, ito po ay magbibigay po sa atin na miserableng pamumuhay. Bakit po kaya ganun? Kung ngayon po natin, pag-aralan po natin, unang-una po, what is envy? Ano nga ba yung envy? Bakit ba ito po ay magbiging miserable po tayo? Ang sabi po ng Webster Dictionary, ito daw po ay discontentment. Discontent at the excellence of good fortune of another. Ito daw po ay discontento na makikita natin yung ibang tao ay nagkakaroon ng mabuting buhay. Ito daw po ay covetousness o yung pagnanasa doon sa mga bagay na mayroon sa ibang tao o yung kanilang pagiging successful sa buhay. Ang ingit daw po ay ito po ay isang damdamin na nagtutulot po ng pagseselos at ito po ay nagbibigay sa atin ng galit at nagbibigay po ito ng bagay na sa ating buhay ay hindi nagiging mabuti. Sa Greek po word, ito po ay tonos.
na ibig po sabihin ay mas malalim pa po ang kahulugan kaysa doon sa sinasabi po natin na pagsiselos lamang. Ibig po sabihin ito sa Greek ay meron daw pong damdamin, nakapaitan at galit na bubuhat sa atin na yung nakikita po natin sa ibang tao ay parang yung tinitreten yung ating kalagayan sa buhay. Ito po yung nangyari po doon sa mga religious leader. No? Noong time ng ating Panginoon. Ang sabi niya, inggit, alam ni Pilato, doon sa Matthew chapter 7 verse 18, sabi niya, alam ni Pilato na inggit sila sa ating Panginoon, kaya siya dinala doon upang atulan niya ito. Bakit na inggit? Kasi yung kanilang pagiging religious leader ay natitreten ng mga aral at mga turo ng ating Panginoon. Kaya, yun din po yung nangyayari. At tungkol sa buhay at sa kaso po ni Haring David at ni Haring Saul, kaya po siya galit na galit kay David, ay inggit na inggit siya nung pagkatapos pagtagumpay ni Haring David. O, hindi pa siya haring ni David doon sa pagkikipaglaban ng Pilisteo, habang sila'y nalakad ay pinupuri si David. Sabi niya, si Haring Saul ay pumatay ng 1,000, pero si Haring David, si David ay pumatay ng 10,000. Doon po siya nagkaroon ng matinding inggit at galit. At nakikita niya na tetrete yung kanyang pagkaking. At sabi po doon sa verse 12 din doon, na parang yung pabor ng Diyos ay wala na rin ni Haring Saul at kay David na. Kaya po ito nagsimula ng inggit sa kanyang buhay. Pero bakit nga ba ang tao ay naiinggit? Tanong mo na yung katabi mo, bakit yung tao ay naiinggit? O bakit ikaw naiinggit ka? Parang gano'n, diretso natin. Bakit ikaw ay may inggit sa puso mo? No? What are the cause of envy? Ano po po yung nagiging dahilan upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng inggit doon sa ibang tao? Mag-focus lang po tayo sa dalawang bagay upang lalo po natin higit na maunawan. Ang unang-una, too much focus on personal life. Yung ating pag-focus sa ating sarili kung ano ang kulang sa atin. Di po ba? Para tinitignan po natin yung ibang tao na niya, ay, hindi ako kasi talino ng tao na ito. Mas matalino siya sa akin. At wala akong katalino na katulad niya. No? Wala rin akong yung mukha na katulad niya, nagwapo siya, maganda siya. Wala din ako noong mga bagay na meron siya. Minsan, lalo na pag makikita natin yung ating kaibigan o co-workers, naka-iPhone 5, wala ako nun Di ba? Wala ako nun, siya meron nun. O wala ako nung magagandang damit na signature, o wala akong magandang bag, wala akong magandang sapatos. Ano nyo, nakapokus po tayo kung ano yung wala sa atin, kung ano yung kulang sa atin. Ito daw po yung nagbubunsod na upang tayo ay magsimulang mainggit. No? Pag nakikita natin yung wala tayo, nakikita po natin ito po yung nagbubunsod sa atin upang tayo at mainggit. At ito ay nagiging mahalaga sa ating buhay. At ito yung mas pinapahalaga natin sa ating buhay. No? Bakit kasi wala akong kalintiyan niya ako kasi talino. Minsan sabihin natin, ay wala na akong pag-asa kasi hindi ako smart na katulad niya. Hindi ko na kaya mong asenso sa buhay. Failure ako sa buhay. Para po, isang word na po pwede po na sabihin dito ay discontentment. Hindi ka kontento sa iyong buhay. Merong pilmi ka nakikita na kulang sa iyong buhay. At nakikita mo to sa ibang tao. Yun po yung isang simula na tayo ay magkaroon ng inggit sa ating kapwa. Pag nagpo-focus tayo kung ano yung wala sa atin. At nakikita natin sa ibang tao. At ito yung nagiging mahalaga sa atin. At ito yung napapansin natin at binibigyan natin ng pagtuon ng ating isip. Pangalawa po, too much focus on other.
Yung una, yung personal lack natin, yung kulang sa atin. Ngayon naman ay don't focus on other people. Alalahanin po natin, we have our own journey in this earth. Amen po ba? Meron tayong sariling pangarap, meron tayong sariling dapat ginagawa sa buhay na ito. No? Kailangan po matuto po nating i-define o matuto nating gawin o makita yung naisin natin sa ating buhay. Ano ba yung gusto natin? Huwag tayong masilo o matrap sa kaisipan na kailangan natin o mas gusto pa natin yung ibang bagay sa ating buhay. No? Unique tayo. Hindi po tayo pare-parehas. Katulad po yung sinabi na pumusakan, hindi po tayo pare-parehas. Even na identical twin na hindi po pare-parehas. May kanya-kanya silang lakaring o pangarap sa kanilang buhay. No, there is no such thing at identical sa lahat. Sa pangarap, di po ba? Maaari po yung mga twins na sanay po sila na pag ibibili ng magulang nila, parehas ang bag, babae ito, parehas ang damit, parehas ang ribbon, parehas ang mga sapatos, no? Pero hindi po sila parehas ang pag-uugali. May kanya-kanya po journey na meron sila sa sariling mga kaisipan. Huwag po tayo matrap na doon yung tayo ay tinitingnan natin o iniisip natin na we want something na katulad noong nasa taong yun. Maging maayos po tayo. Parang i-resolve po natin, sabi, ano ba yung gusto ko talaga sa buhay? Ano ba talaga yung pangarap ko sa buhay? Kasi po minsan yung pangarap natin ay naibibigay o naikukumpara natin doon sa katayuan ng ibang tao. Di po ba? Kaya ko yung, kung tatandaan nyo po, nung sumikat yung sex bomb, pag tinatanong po yung mga batang babae, ano pangarap mo sa buhay? Gusto ko maging dancer na katulad ng sex bomb. Kinukumpara po nila ito sa nila yun. Wala silang naging sariling pangarap sa buhay, kundi naiingit sila sa kasikatan ng sex sa mga sexy body na ito at kung sumaya yung spaghetti pababa at pataan. No? Pero, alalahanin po natin, no? Huwag po natin focus, huwag po yung pangarap na yung, kasi na ay ito yung gawin natin na minsan na ikunukumpara natin yung ating sarili. Meron po tayong iba't ibang pinapahalagahan sa buhay. Amen po ba? Hindi pare-parehas pinapahalaga natin sa buhay. Maaaring po ang isang tao, pinapahalaga niya sa kanyang buhay ay yung kanyang kalusugan. Kung pinapahalaga niya ang kanyang kalusugan, ibig sabihin, kumakain po siya ng mga healthy food. Hindi basta masarap. Hindi yung basta nakikita po natin yung mga steak, no? Yung mga crab, yung mga hipon. Hindi. Magpili po siya sa kanyang kakainin. Pwede na sa kanya yung bilis na masustansya sa calcium. Pwede na sa kanya yung gulay na nagbibigay ng lakas sa kanya. Kasi pinapahalaga niya yung kanyang kalusugan. No? At pinapahalaga ito kaya siya nag-e-exercise, nagtsatsaga po siya gumigising ng maaga, tumatakbo, nagba-bodybuilding. Para sa kanya, health is wealth. Kaya kung makita niyo may mayaman, hindi po siya naiinggit. Kasi may sarili siyang value eh. At minsan, masasabi po, maaaring awaan niya pa yung mga mayaman na ito na may sakit. Diba? Ay kung may sakit ka na, hindi mo na makakain yung gusto mo. Bawal ng pork, bawal pang beef, bawal na ang lahat, bawal ang maalat, ay yung masasarap pa naman ang lahat ng bawal. Okay, kita mo sa Ruben, okay lang ako. Patilis-tilis lang, pagulay-gulay lang, malakas. Di po ba? Tatandaan nyo yung sila Daniel, mas pinili lang kumain ng hindi pagkain ng hari, pinili lang gulay, ang tubig, na nakakainin, sila yung mga sama. Pinapahalagaan po. Iba po yung balo niya. Pinapahalagaan niya. Di po ba? O sa iba naman ay binabayo niya yung mga relationship sa kanyang pamilya, sa kanyang girlfriend. Kaya hindi po siya tatanggap ng overtime sa trabaho dahil gusto niya makasama niya yung kanyang pamilya at magkaroon siya spend siya ng so much time for his family. No? Kailangan po maging sigurado po tayo ano po yung naisin natin. No?
sa ating buhay. Ano ba yung pangarap natin? Ano ba yung dream natin? Kung minsan po, kung ang pangarap mo ay maging mabuting teacher or the best teacher sa iyong eskwelahan, no? Hindi mo kaiingitan yung mga model. Diba? Hindi mo kaiingitan yung mga movie stars. Diba? Nakikita niyo po mga pinipicture doon ng mga teacher, minsan ilang kilometro ang nilalakad. Pero okay sa kanila, fulfill po sila doon. Hindi sila naiingit yung buhay ng mga teacher sa syudad. Kasi yun po yung pangarap nila. Yun po yung binibigyan nila ng value sa kanilang buhay. Hindi yung ibang tao nakatingin sila doon sa ibang tao. Kaya minsan, nagkakaroon ng selos. Di po ba? Ano po ba yung iba't ibang uri ng envy? Ano po ba yung mga bagay na ito na napagtutuunan natin ng inggit? Unang naman, envy to possession. Di po ba? Yung kung ano ang meron siya. Yun po yung madalas Pag nakikita po natin yung kapitbahay natin, meron na po sila na flat, no? Na LED na 40 inches. Tayo wala. Hanggang ngayon yung TV natin, yung pang-misang kinakatok pa natin. Hindi po ba? Oo! Samantalang sila, LED na yun kanila. 42 pa yun, Sony pa yun. Minsan kami din po mag-anak, pinili ng TV. Uy, ang ganito bagay ito sa hayaan mo na. Hayaan mo na muna yung yung TV natin doon, yung makakapal na TV pa. Okay lang yan. Saan na yan? Pero ang ganda naman, makikita mo na, ganda naman, tinitignan na naman namin. Actually, hindi naman namin gusto mag-isama ng gano'n. Ganda. Pero okay lang. Di po ba? Kasi minsan yung tayo kaya tayo naingit may envy yung possession. Uy, ang ganda ng cellphone niya. Di po ba? Ako po, hindi ako naingit sa cellphone ng iba. Kita niyo cellphone ko yun tayo. Wala pa kayo. May cellphone na ako, may kotse pa ako. Kayo may ingit sa akin. Kayo, wala kayong double. May cellphone nga kayo. Pero wala kang kotse akin, Hyundai. Hindi po ba, kasi yung possession, may siya lumakas natin, makita natin yung tao, wow, kailangan ako, meron din po yun. Kaya naiingit po tayo. Pangalawa, envy to social status. Okay, mayaman po sila, mansion nila, mga tingin nila, tapos sila ay kilala sa lipunan, at pagdating sa education, sila ay nasa Lasal at Ateneo, samantala yung mga anak natin, nandun lamang po sa tabi-tabi, no? Lalakad lang, ano ba yun? Industrial Valley Elementary School po ba yun? Diba? Kami nga, mapunta dito, lakad lang yan, hanggang Pura Bicala Elementary School. Jose P. Laure. Okay na. Magpo 40 years na kami. Diba? Kaya nga po, minsan sabihin natin, kaya tayo walang opportunity, dahil mahirap lamang tayo, kaya hindi makapag-aral, kaya hanggang high school na lang, tingin na lang. O minsan maingit tayo sa mga mayaman na, samantalang sila, miski hindi sila mag-aral, may pera na sila. Tayo kailangan mag-aral pa maigi, magtiyaga. Pangatlo po, ano po ba yung mga uli kami? Envy to skill and talent. Minsan, ingit na ingit po tayo. Alam niyo, may mga gifted na talaga doon. Diba? Gifted doon sa pag-drawing, gifted sa pagsasaya, gifted doon sa pagtugtog, gifted sa pag-awit, di po ba? Iba-iba po yung ating skill and gift. Amen po ba? Minsan, pag wala sa atin, naiingit po tayo sa mga skills nila, mga talent po nila, kaya gusto natin tayo din po. Ang pang-apat, envy to good look. Yan po yung madalas naiingit po tayo na gwapo siya mas gwapo siya sa atin. Mas maganda po siya sa atin. Di po ba? Kaya nga po marami ang nagpaparitoke. Salamat ko. Kung ano ng lip, may face lip, may nose lip, di po ba, may bust lip, o lahat ng klaseng lip, ginagawa nila
para lamang maging maganda. Minsan, ginagaya yung mukha din noong mga tao lang. O baka mamaya, pati sa bakla, naiingit na kayo. Sabi, buti pa itong baklang ito. Mas maganda pa rin sa akin. Ano kayo ng sisisiray na, di ba? Ba? Mas maganda pa sa bakla pa to. Bakla naman siya. Hindi po ba? Kala mo, talagang babae, talagang makikita mo talaga, ang ganda-ganda. Naikwento ko kami sa inyo, nandun po kami sa Ever, nagtitinda po kasi ako, tapos yung technician namin, maloko siya, kuya, okay mo, pag-rin, ang ganda! Grabe talaga! Sabi tuloy na asawa, sige ka lang dito. Kasi bakla pa na yun. Bakit nung nalalaman? Nung magsalita, magkano po ito, malong tapos nakabot sa pit, nakakano. Sabi ko, ano ba yan? Pero makikita na ako, wow naman. Pagkalalaki pa rin talaga, parang nawawala na ito. Ba, pinumay, dinusot, nagkamot sa pit eh. Minsan nahihingit tayo kasi sa baklake, nahihinggitan natin ngayon di ba? Para mga dito. Okay. May tanong po ako sa inyo sa umagang ngayon. Bakit kailangan po natin itigil yung ating pagkaingit? Bakit hindi po natin kailangan maingit sa kanila kung ano meron sa kanila? Sabi po kasi, ang inggit, maaari po sumira ito sa ating buhay. What are the negative effects of envy? Mahalaga po, makita po natin ito. Ano ba yung negative effect nito sa ating buhay? Siguro wala namang gustong sa atin dito na masira yung kanyang buhay. Hindi po ba? At hindi po tayo maka-let go sa mga bagay nito. Kita niyo po ang sabi po sa Proverbs chapter 27 verse 4. Tagalog sabi mo, ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang panibughoy may ibayong lupit. No? Ano po ba yung epekto talaga ng envy? Bakit ganon? Na parang kailangan talaga ito ay, yung negatibong emosyon ito ay hindi maging bahagi ng ating buhay. Envy will hurt you. Ito po ay makakasakit sa ating sarili. Katulad po, alam po natin, isang pinagmumulat po ng masinding galit ay yung envy. Yung pagkaingit. At alam po natin, yung galit, ito po ay nagbibigay po sa atin ng karamdaman. At yung inggit po ay nagnanakaw sa atin ng kaligayahan. At yung inggit ay nagnanakaw sa atin ng kapayapaan. Makita lang natin kapitbahay natin, wala na. Masira na yung araw natin. Di po ba? Kailangan po, matuto po tayo. Nunwain na ito po, higit sa lahat, tayo po ang magsasuffer personally. No? Babalik po sa atin ito at masasaktan lang tayo na personal sa ating buhay. Physically, emotionally, ay magiging sakit po ito. Meron pong istorya, si D.L. Moody, kinuwento niya po yung tungkol po sa isang pisan, o yung po yung ibon po siya, ay para po siyang foul, pero nakakalipad siya, pero mas higit niyang pinili yung talaga maglakad. At pag siya ay lumipad, ay nakakalipad po siya na mga 150 yards. At ang bilis ng lipad niya ay pag okay lang, normal lang, ay maabot ng 48 miles per hour. Pagka siya ay agitated o siya ay hinahunting, kasi masarap po kasi ito eh. Yung mga recipe pa nga na tungkol dito, ay nakakalipad po siya na up to 70 to 90 miles per hour. So, minsan po ay yung pong isang pisan ay inggit na inggit po sa kapwa niya ibon na ito. So, nakita niya po yung hunter, sabi niya doon sa hunter, bro, anong ba nakita mo lang yung pisan ay, ano mo yan? Palain mo siya para magkaroon ka ng masarap na putahin ng ibon. Eh, sabi ng hunter, wala naman yung aking araw, wala naman pagpalimpik para naman umabot doon sa nilipon. Huwag kang mag-alala. Kung ginawa po ng isang isa na nabubudok sa atin, tinanggal niya yung
kanya mga pagpapinigay. Inasintanuhan tayo, pinana, wow, supply. Hindi ginagawa, sabi niya, ayaw naman. O sige, pinulot niya ng binulot niya pakpak. So, noong hindi po tinamaan, sabi po ni Pisa, nasa ground, kausap naman, kasama yung pinulot. Pambihira ka naman talaga, napakalaos mong handler, hindi ka tumama ngayon. Sabi niya, wala kang makakain na pisa. Sino may sabi sa'yo? Bakit? Ikaw ang aking kakainin. Hindi ko siya makalipad. Wala na kasi siyang pakpak. Binulot niya. So, pisa, kala natin makakabuti po sa atin ito. Kala natin mapapahamak yung tao na yun, umaharing ng mga. Pero sometimes sa ating buhay, tayo po ang nasasaktan. No? Paano po nagkakaroon, paano po yung NB ay nakakasakit? No? At paano din po yung NB ko ay nakakasakit na ibang tao? No? NB hurt other people. Una, tayo nasaktan, pero yung NB, ito po ay makakasakit din sa ibang tao. Paano po? Unang-unang envy leads to strife. Yung envy daw po ay, ito po ay nagdudulot ng kaguluhan sa puso ng ibang tao. Yung po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa ibang tao. Kaya nga po yung kaguluhan, yung envy, it goes hand in hand. Kabuhayin niya. Pangalawa, envy leads to slander. Di po ba? Sabi po, to speak evil of no man. Sabi po ng Titus chapter 3 verse 2. Sa Tagalog po, sabi, pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Minsan, pagka po tayong gitpo doon, ang nangyayari? Nagsasalita tayo ng laban sa tao niya. Diba? Maaaring totoo, pero ang intention natin ay saktan yung tao na yon, yung damdamin niya. Ipilad siya ng ganyan. Lalo po yung mga negatibong mga ugali niya. Diba? It leads to slander. Dahil lang po naiingit ka sa taong yon. At alam po natin, nasabi nga po ng Bible, doon sa James chapter 3 verse 16, sabi po doon, that the tongue is set on fire. Na yung pong tang na ito, kung hindi papigilan pag-slander, parang yung apoy nito yung nagagaling sa inferno at tumutupo, no? Doon sa taong ito. It leads to slander. See, envy leads to cruelty. Nakita niyo po yung dinanas po ni Joseph sa kamay ng kanyang mga kapatid. Dahil po sa inggit nito, inggit nila kay Joseph na ito'y paborito, ang ginawa nila, ipinagpili nila ito doon sa trailer, para gawing alipin. Pero may kapatid mo, ibebenta mo, pagkakapirahan mo, para gawing alipin. Hindi po ba very cruel, no? The church of the people. Pang-apat, envy leads to murder. Si Cain at si Abel, bakit po ninasa ni Cain na patayin po si Abel? Dahil nainggit po siya na yung ahin ni Abel ay tinanggap ng Panginoon at siya ay hindi tinanggap ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa niya, pinlano niyang patayin si Abel at talaga ng katuluyan. Si Queen Saul, kay David, 2 beses po siya nag-sinibat si David at hinabol niya talaga hanggang sa dulo na wala hanggang doon sa kung saan niya abutan ay para patayin si David. Bakit? Dahil sa inggit niya kay David na ito yung pinaparangalan ng mga tao. Yung religious leader at Jesus time, bakit sila nagplano? Dahil po nais nila na patayin ang ating Panginoon. Dahil sa inggit nila, naging popular ang ating Panginoon sa mga bagay na ito. Kanina po, envy leads to rebellion. Ang pagkaingit po, ito po ay nagtutulak sa isang tao upang maghimaksik
sa mga taong nakakataas sa kanila. Remember Miriam and Aaron? Di po ba sa Numbers chapter 12 verse 2 to 3? Sabi niya, bakit? Kay Moses lang ba nangungusap ang Panginoon? Ang Diyos? Hindi ba rin tayo kinakausap din ng Diyos? Di po ba? Kaya po nag-alasi, inggit nila kay Moses, pumuno po ni Moses, si Korah at yung 250 na kasama niya, MB Moses. Di po ba? Tignan po natin sa Numbers. Paano ba muna? Numbers chapter 16 verse 1 to 3. Numbers chapter 16 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, naging magsik labang kay Moses si Korah na anak ni Izhar at apo ni Korah, na anak ni Levi, kasama niya sa pagiging magsik na ito, sina Dathan, Abiram at mga anak ni Eliab, at si On na anak ni Peleg, na pawang buwan sa lipi ni Ruben. May kasama pa silang 215 katao na pawang kilala sa bayan ng mga puno ng kapulungan. Hinarap nila sina Moses at Aaron, sinabi, sobra na yung ginagawa ninyo, bakit itinataas ninyo ang inyong sarili, kayong lahat na nasa kapulipuan to ay banal at hinihiwalayan ni Yahweh at hindi hinihiwalayan ni Yahweh. Bakit kayo nakataas yan? Lahat naman din kami dito di ba? Ay banal at kasama din namin si Yahweh. Kaya po ito sabi dun sa Psalm chapter 106 verse 16, nung isinunod po ito ng sumunod ng Salmon to, ang sabi po niya rito, 106 verse 16, ang sabi niya, sila ay nainggit din kay Moses habang nasa ilang, pati kay Aaron ang banal na lingkod na kanyang hinirang. Gawa ng inggit. Kaya nga po minsan, kung tayo nagkakaroon ng inggit doon sa mga taong nasa itaas o namumuna po sa atin, is very dangerous. Parang udita, ginagawa. Pastor, sa leader, sa boss, sa mga political leaders, lalo po sa police, nawawalan po tayo ng respeto. We begin to disobey and disrespect them. Di po ba? Kaya nga po, kailangan po maunahan tayo. Okay, ano po ba yung negatibong epekto po ng envy? Pangatlong, envy cripples our ability to enjoy what we have. Hindi po natin ma-enjoy kung anong meron natin because naiinggit po tayo doon sa taong mayroon na wala tayo. Di po ba? O dahil sa naiinggit tayo kung ano man yung kanyang kalagayan sa buhay. Si Haman po, ganyan po yung naranasan niya kay Mordecai. Doon po sa Esther chapter 5 verse 11 to 13, makikita po natin ito. Sabi niya, pinagmamalaki niya na siya lamang daw ay yung inimbita ni Queen Esther na makasalo sa isang pagpiging o salo-salo. Siya daw ay mayaman sa lugar na yon. Siya ay mabuti ang kalagayan sa buhay. Pero sabi niya, lahat ng mga bagay na yan ay paliwala hanggat hindi ko napapatay yung Mordecai na yan. Wala inggit niya kay Mordecai. Hindi niya ma-enjoy. Meron na siya parang nasa kanyang lahat. Pero meron pa siyang ninanasa na nais sa buhay. Kaya kung anong meron niya, hindi niya na ma-enjoy. Minsan ganun din po tayo eh. Parang nawawalan tayo ng pagpapasalamat tuloy sa ating Panginoon. Hindi natin ma-enjoy kung ano yung blessing na ibigay sa atin ng ating Panginoon. Di po ba? Pang-apat, ano po ba yung epekto po ng envy? Sabi niya, envy will destroy our relationship. It will destroy relationship. O destroy relation. Saan? Sa pamilya natin. Sa ating mga kaibigan. Maaaring sa ating kapitbahay. Tayo po ay naiinggit doon sa mga taong nabe-bless ng ating Panginoon. Imbes na sabi, bakit siya bine-bless mo, Panginoon, ako hindi mo bine-bless? Para bang isip natin, kinalimutan tayo ng ating Panginoon. Lalo na pagka yung tao ay makasalanan.
para inggit na inggit, kaya galit na galit, kaya madaming galit kayo ng Poles. Pag nanakaw kasi siya ng Poles, siya pa yung nagtatamasa ng marami. Kaya makikita po talaga sa mga Facebook, ang dami. Sabi po noong kagabi kay Carl Balita, doon po sa radyo negosyo, sabi niya, marami nagagalit kayo ng Poles, pero wala naman silang ginagawa sa kanilang mga sarili upang makatulong at iangat ang kanilang kabuhayan. Bisa na rin po tayo eh. Yung mga bagay na para sa akin, Lord, bakit po sila? No? Walang kahirap-hirap. Samantalang kami, nagpapakahirap kami. Nagbabayad kami ng tax. Ninanakaw lang nila. Huwag na lang kaya kami magbayad ng tax. Alam nyo, yan din po yung naranasan at naramdaman kung sumulat ng Psalm, si Asaph, doon sa Psalm 73 verse 14. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo upang maunawaan po natin maigi. Minsan, ganun po yung nagiging kaisipan din po natin. Parang God is very unfair. No? Naiinggit tayo dun sa mga masasama na nagtatamasa ng kanilang buhay na masagana. Samantalang tayo naglilingkod sa Panginoon, na sumusunod sa Panginoon para bang pirming hirap. No? Kaya makikita niyo po yung damdamin ng bawat isa ngayon. Sabi po dito sa verse 3, pagkat sa palaloy inggit akong kusa at sa biglang yaman ng mga masama, hindi na nagdanas ni kaunting hirap, ngunit masisiklay katawan malakas, di tulad ng ibang naghihirap ng labis, di nila dinanas ang buhay nagipit. Ang pagmamalaki ay kinukwinta at ang dinaramit na pandarahan. Ang tibok ng pusi, pawang kasamaan at masasama rin ang nasa isipan. Yung ibang tao ay pinagtatawanan, lalis, labis, kahambugan, kahambog ang layon sa buhay. At ang pag-api sa kapwa'y nilalang, Diyos man na sa langit ay tinutungayaw, labis kumagutos sa mga nilalang. Sa verse 10, sumusunod pati lingkod ng Diyos, ano mang sabihin paniniwalang lubos, ang sabi ni Yahweh, walang nalalaman, walang malay yung kataas-taasan. Ang masamang ito ang kapala, di na kinukulang, ay naghahanap pa. Verse 13, Luke, samantalang ako'y malinis ang palad, hindi nagkakasala, lubos na nag-iingat ang aking matamili, kabigo ang lahat. Diyos, ang pinagtitis mo ako ng maluwag, sa tuwing umagay, parusa ang gawan. Kita niyo kung gaano po kainggit ang dinadana ni Asaph nung sinulat niya po ito. No? Para ba, Lord, tapat ako sila nung pinanyaman nila. Connection lang. Binusa lahat yung binayad namin. Oh, grabe kayo. No? Samantahan tayo mga Kristiyano, gano'n, ano yung comment ang istorya po na isang magsasaka na Kristiyano. Ganun din po yung naranasan niya. Yung inggit niya sa kanyang kakatabing farm. Sabi niya, pinagpapala ito samantalang ako ay lingkod ng Diyos, naglilingkod, hindi siya. So nangalangin siya, Lord, pagpalain mo naman ako katulad noong pagpalang binigay ko doon, o yung mayaman niya. O sige, kakapanalangin niya, sinagot siya ng Panginoon, namin ng Diyos sa kanya. Anak, sige, pagpapalain kita. Dahil ng Panginoon ay inggit eh. Pero lahat ng hihiling mo sa akin, dobling pagpapala ang ibibigay ko sa katabi mong magsasaka. So dahil na gusto niya rin na magkaroon ng magandang buhay, pumayag na rin siya. No choice eh. Sabi nga siguro, nanalangin siya, Lord, sana po yung baka ko ay tumami at maging 20, Panginoon. Your wish is granted. Dumaming baka. Kaya nang pagtingin niya doon sa kabila, 20, 4 na po yung baka. Oh, naman. Labang na naman siya. Lord, hindi bali po. Sana po yung aking aanihing palay ay tunay na maging maganda. Na sana po makain mo ng dalawang kaban na palay sa loob ng isang hektarya. Sige, okay. Ganyan ng Panginoon. Kumahani siya ng 2 na. Pagdating sa kabila, doble.
400. Inis na siya. Kung naisip niya, paano ba talaga ako malalakpasan itong tako na ito? Paano ko makakalamang sa kanya? Wow! May naisip siya at hindi isip. Ngayon, lamang na ako dito. Sabi niya, Panginoon, patulad ng iyong pangako sa akin, kung ano mang bibigay mo sa akin, ay dodoblehin mo din doon sa aking katabing magsasaka na ito. Panginoon! Sigaw siya, bulagi mo isang matalo! Ano po nangyari sa kapatid kaya? Talagay mo. Dalawang mata, bulag. Alam niyo po, ganyan mismo tayo. No? Yung relationship natin sa iba, sa lahat, nasisira po because of envy. Hindi po ito gagawa ng mabuti sa ating buhay. Ito po ay makakasira sa ating buhay. Ito yung makakasira at makakasakit sa ating kapwa, sa ating mga relasyon, at tayo hindi matatahimik kung tayo po ay mayroong inggit sa ating katawan. Gusto niyo po mamalaman kung paano natin maalis o maaalis sa ating katawan ng isipan ng envy? Ay, ayaw niyo naman pula eh. Hindi, sige, let's pray. Ako, madali naman ako kausap eh. Gusto niyo po ba malaman? Na yung pangingit nyo, ingit nyo sa kapitbahay, o sa kapatid, o kanino man ay mawala. Okay. How to get rid of envy? Unang-una po, dapat kilalanin po natin, recognize natin ang kapangyarihan ng envy. Kung paano po ito. No? Ang sabi po sa Proverbs chapter 14 verse 30 sa CEV Bible, it's healthy to be content, but envy will eat you up. No? Nakita po natin, pinag-aralan po lang natin, ano ba yung ginagawa ng envy? Yung kapangyarihan na ito, yung sinisira nito. Recognize po natin yun sa ating mga sarili. Alaman po natin na hindi mabuti at sabihin natin na ang mainggit, no? Sa ating kapwa-tao. Yung kapangyarihan ito, yung pagsira nito. Pangalawa, alam po natin, confess it to God. It is a sin. No? Hindi po natin ganyan harbor po yan. O nga, iilagay po natin ito sa ating puso. Yung kasalanan, kailangan po ikinukonfess po natin ito sa ating Panginoon. Pangatlo, renew our mind. Palitan po natin yung worldview ng buhay at mga filosofiya ng mundo na sinasabi, kung tatalunin po natin ang ating kapwa, kung mauunan po tayo sa ating kapwa, then marirecognize tayo ng tao. No? Kung tayo po ay magiging una at kikilalanin, then magiging significant tayo sa mundong ito. Kailangan po ay tayo magkaroon ng mga bagay na ito upang tayo ay magkaroon ng security. Pero ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, sa CEV version ng Bible, sabi niya, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into new person by changing the way you think. Wow, praise the Lord. Sabi niya ay, huwag natin kopyahin kung ano behavior, kung ano yung standard, kung ano yung philosophy ng mundo. Kung hindi, hayaan natin ang Diyos ang bumago sa ating buhay at mag-transform, magbaguhin yung ating pag-iisip. Pang-apat, stop comparing. Itigil po natin yung pag-compare natin sa ating sarili sa ibang tao. Alam nyo, nakakatuwa kasi minsan, nakakatawa na tayong lahat ay mayroong mga iba't ibang mga bagay na ikinukumpara doon sa ibang tao. Kaya nga po sabi ko na, each one of us is unique. No? Hindi natin dapat i-compare yung ating sarili
sa ibang tao. Alam niyo po, ang pinaka-key is acceptance. I-accept natin kung sino tayo. Ngayon, tanggapin natin kung yan ang binigay sa atin, mukha ng ating Panginoon. Tanggapin natin yung ating inlalagyan ngayon. No? Na talagang kailangan po mabagay na ito. Alalahanin po natin, may mga tao na mas magaling kaysa sa atin. One more and another, makakatagpo tayo ng taong mas magaling kaysa atin. Makakatagpo tayo ng taong mas maabilidad kaysa atin. Makakatagpo tayo ng taong mas matalino kaysa atin. No? Kaya stop comparing. Maaaring ikaw matalino sa kanya, pero meron mas matalino sa iyo, huwag may compare. Be in the middle. Di ba? Tignan mo yung medyo mababa sa iyo na merong kababaan ding loob. No? Huwag may compare. Ang sabi nga po ayon ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12 sa Tagalog, hindi ko ipapantay o ihahanding man lang ang aking sarili sa ibang nagbubuhat ng bangko na pahangal nila sila naglalagay ng sukatan at parisan ng kanilang sarili. Don't compare yourself, Father. Focus on your asset. Saan ka ba magaling? Di po ba? So, i-develop mo itong asset mo ito. Kung magaling ka sa negosyo, magsimula ka maliit. Yung kagabi po, na sinasabi, nagsimula lang daw sa 500 piso na puhunan sa bag. Yung asawa niya nag-design, naglalakad siya, kumakatok sa bawat mga pintuan at binibenta yung bag. Sipag, tsaka, dinevelop nila yung skills nila. Magaling siya gumawa ng bag, mag-design, yun sila, dinevelop na. Ngayon ay magaganda ginagawa nila at may mga iba't ibang branch sila sa iba't ibang mga mall. No, develop niyo kung saan sa kayo magaling. Di po lang. At isa pa po, pinakamaganda yung MB, ito po yung gawin yung inspirasyon doon sa mga tao na yun. Doon nakita mo sa ito, inspirasyon kita. Hindi kita kainitan. Ikaw yung magbibigay sa akin ng inspirasyon upang magtagumpay sa buhay. No? Minsan alam nyo, kailangan po natin gawin yung mga bagay na ito. Panglima, be content. Enjoy what you have in life. No? Huwag ka na maghanap na kasi pag nasimula ka kung ano meron, enjoy. Kung meron tuyo ka, enjoy yung tuyo. Ay, sarap ng tuyo pag merong kamatis. Enjoy nyo. Huwag mag-complain. Dahil pag naamoy yung mami mo, bang fried chicken doon. Huwag kayo manginggit po kila sister, kila Brad, Pastor Dante. Talagang masarap pagkain niya kasi may catering yun eh. Sobra sa catering. Pagpunta ko doon kahapon, di may blessing din. Ganun lang yun. Sabihin po, enjoy what yun. Be content. Kaya nga sabi po ni Pablo, sa Philippians chapter 4, verse 11, nalaman ko na, naranasan ko kung papaano magutom, magpakabusog, o anumang kalagayan ko sa buhay na ito, natutuhan niya kung papaano maging kontento sa buhay. Opo, maging kontento po tayo. Pang-anim, love yourself as you love others. Love other people. So 1 Corinthians chapter 13, verse 4b, love does not envy. Pag may pag-ibig ka, hindi ka mainggit. Kailan ba nainggit yung nanay at mga magulang sa anak na umasenso? Hindi ba? They are proud of them. Hindi siya nainggit. Kailan ba nainggit yung kanang kamay mo o yung kaliwang kamay mo sa kanang kamay mo dahil yung kanang kamay mo ay malakas, higit na malakas kaya sa kaliwa? Hindi. We are one body. Sa iglesia po ito ay isa lamang po tayong katawan na makita po sa atin yung mga bagay na ito. Yung po'y lagi po natin tatandaan. Wala dapat inggitan, lalo na sa loob ng iglesia. Pag nakikita po natin ang ating kapatid Masenso, maging magalak po tayo, nagkakaroon ng ministry, magalak po tayo dahil katulad po na namin, tayo po ay kabilang sa isang katawan. Ang katawan niyan ay ang ating Panginoon Jesucristo. Pang-5, pang-6, 7.
Ask God for help. Yung pwede lang maganda po nun. Hiningin po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon upang yung inggit ay mawala sa ating buhay. Magagawa po natin yan. Sabi nga ni Pablo sa chapter 4 ng verse 13 ng Philippians, I can do all things. Bakit niya magagawa ng bagay? Bakit hindi siya maiinggit? Dahil si Kristo ang nagbibigay ng kalakasan sa Kanya upang magawa ang mga bagay na ito. Maalis po natin ang inggit sa ating mga buhay. Kung isusundara po natin kung yung negative effect nito sa ating buhay. Kung isusundara po natin na ito ay kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. And the best thing, apply yung ating pong natutunan ngayon. Mag-i-apply po natin yung solusyon na ito. Nalaman natin, i-apply po natin sa ating buhay. Huwag natin hayaan yung inggit ay maghari sa ating buhay. Apply it. No? Yung application na pinakamahalaga na makita natin yung unti-unti yung inggit ay mawawala po sa ating buhay. Let's pray.